Sir, ito po, doon po sa binabanggit po natin kanina na ito nga pong panghuhuli naman po sa mga mayroon hong temporary plate numbers. Para po malinaw sa atin hong mga kababayan, anong year na po yung huhuliin ulit, sir? At of course, kabilang po ba dito yung hanggang 2017 hanggang sa kasalukuyan po yung mahuhuli na po, sir? Ma'am, nakalagay po kasi sa September 24, 2025 na memorandum circular, parang lahat na po yata. So, including ito pong sa kasalukuyan, sir? Lahat na po yata, ma'am. Pero mayroon naman na kondon, ma'am. Mayroon naman kasi nga indication doon that yung mga wala pa pong plaka, kailangan po silang kumuha ng authorization sa LTO, authorization signed by the LTO chief or the deputy po ng LTO chief. And then gumawa po sila ng temporary plate nila pero nakalagay doon sa baba ng improvised plate. Yes po. Ano pong penalty if ever, sir, na mahuli nga po itong mga gumagamit ng temporary plate numbers? Based on doon sa Administrative Order 2014-01, ma'am, yun po ang pagbabasahin po natin. Doon sa administrative penalties, fines and penalties ng Land Transportation Office together with the LTFRB po. Yes po. And dito po, sir, syempre, isasabihin na naman po ng ating mga kababayan na paano wala pa kaming plate numbers. Or ang tagal naman pong mag-release ng plate numbers ng LTO. Parang ganun po, sir. Ano naman po yung maipapayo nyo po sa kanila, sir? Yung query na ganun po, ma'am, siguro dapat pumunta sila sa pinakamalapit na doon po na sila sa car dealership nila o doon sa dealer na pinakuhanan po nila ng kanilang mga sasakyan. Dahil meron po tayong policy na dapat yung dealer na po yun ay kukunin yung plaka sa LTO para sila po ang mag-distribute sa mga kliyente po nila. And thereafter, yung kliyente po nila, sila po magpapa-insert sa LTO. Yun po yung process magmula noon. Pero ngayon, regarding naman sa 2017 ang kilo, pwede naman po natin bigyan, lalo na kapag wala po doon sa, hindi pa po nabigyan ng plaka based doon sa LTO tracker. Ngayon, yung mga ibang wala pang plaka, yung sabi nga natin 2018 above. Diba, meron yun, ma'am. And then, tignan lang po nila doon sa LTO tracker. Kung nasaan po, kung produce na po yung plaka nila, and then, sasabihin po doon kung for pick up or for the delivery. And then, may bayaran po sila delivery fee kung ano po yung pipiliin nilang kumpanya na mag-deliver po sa kanila. Ano po. Yung wala pa po sa LTO tracker, basta na pumunta po sila doon sa pinakamalapit na LTO para i-request po nila kasi yung iba kasi malayo. Siyempre, sabi kasi doon sa may memorandum, doon sa agency, LTO agency, kuha sila ng authorization na pinagsabihan po nila ng duplicate plate. Ganun po. Yes po. Pero batay po sa record po ninyo, sir, sa inyo pong area, kamusta po ba yung pagbibigay pa rin po natin ng mga plate numbers and kamusta po yung backlogs pa po as of now, sir? Yung regarding sa backlog ng 2017 mo, reiterate ko lang po kanina, naubos na po. Na yung naialat po sa amin, naubos naman naubos na namin po last Thursday. So we requested for another bulk of delivery para at least makatulong po tayo sa ating regional office sa pagda-deliver po ng mga plaka. Dahil nga po sa may marami pa po kami mga activities na gagawin. So, sasabay na lang po namin yun. So, yes, doon sa po kasi iba-iba po kasi may marami po depends naman kasi doon sa effort ng ating mga kasama sa opisina. So, ang ginagawa po kasi nila daily. So, sabihin na yung iba magmula nung
laman na po nila na manguhuli na po, dinumog naman po tayo ng ating mga kliyente na kumuha na ng mga plaga. Linawin lamang po siguro natin ano po sir yung data po na ibinabahagi niyo po kanina kung ilan na po yung total ng naipamahagi po nating plate numbers po dyan sir. Yung total po sabi ko kanina naman 4,000 na po yung na-deliver po namin. And then nag-request pa po kami sa regional office para makatulong nga po. Hindi po namin alam kung magbibigay sila ng 500 or up to 1,000 kasi hanggang katapusan na lang po ang allotted time natin sa pag-distribute ng plaka. And then after, pagka mahuli na kasi based on memorandum, talaga mahuli po tayo.